Nandito tayo ngayon sa Gateway Mall. Ang daming tao, no? Kapag ganitong tanghali, marami talagang tao dito at dagsaang tao dito. Sa ngayon kasi, ito ang pinakasikat na shopping mall dito sa Cubao. Alam nyo ba na ginawa ang Gateway Mall para mapag-ugnay ang elevated mass transit lines na nagbibigay access ng mga commuters na magpalipat-lipat sa dalawang mass transit? Napakalaki ng tulong ng Gateway Mall sa commuters na nagpapalipat-lipat sa LRT at MRT. Imagine, 35,000 commuters ang nabibigyan nila ng easy access para sa mass transit lines. Pero maganda rin itong paraan para makuha nila ang pansin ng daan-daang libong shoppers na dumadaan sa mall. Sa ngayon, ang Gateway Mall ang pinakasikat na mall dito sa Cubao. Binansagang The Mall Like No Other. Nag-aalok ito ng uptown shopping experience. Ang mall ay ang unang bahagi ng comprehensive master plan para i-transform ang 87-acre Araneta Center sa pagiging premier urban mixed-use center. Ito ba kung magkano ang nagastos sa pagpapatayo sa 5-star Gateway Mall? 2.5 billion pesos lang naman. Kaya hindi nakakapagtakang ang Cineplex nito ay ganito kaganda ang ambience. Kaya tuloy maraming kabataan ang nawiwiling bumimik sa lugar. Ang Araneta Coliseum ang pinakamalaking domed coliseum sa Asia. At paggabi, ganito kasigla dito sa Araneta para itong kalangitang punong-puno ng bituing nagniningning. Ganyan din kasi kaliwanag at kasigla ang komersyo dito paggabi. Malls, malls, and malls. Normal na tanawin yan dito sa Cubao. Itinuturing kasi itong primary industry ngayon sa Cubao. Ang Farmers Plaza na matagal nang nakatayo sa Cubao, alam nyo bang sikat na sikat sa mga probinsya noong dekada 70? Kapag naikwento mo sa mga taga-baryo na narating mo na ang Farmers, naku, tiyak kaiinggitan ka ng marami. Ganito siya kakinang, kay gandang pagmasdan. Hay, para itong langit na punong-puno ng mga bituin. Talaga namang napakasarap magpalipas ng oras dito. Ang daming mga establishmento dito sa Cubao. Bakit kaya mas maraming negosyante ang gustong dito magtayo ng kanilang business magmula pa noon? Ng Quezon City, nung dekada nito, noong 1939, dyan inilagay sa Cubao ang seat ng city government. Yun yung City Hall ngayon. Yung City Hall nung araw. Kaya yan ang significance ng Cubao. Quezon City, 65 square miles. Pero sa kabila ng napakalaki ng Quezon City, nung dekada nito, noong 1939, dyan inilagay sa Cubao ang seat ng city government. Yun yung City Hall ngayon. Yung City Hall nung araw. Kaya yan ang significance ng Cubao. Ang Quezon City, nung dekada nito, noong 1939, dyan inilagay sa Cubao ang seat ng city government. Yun yung City Hall ngayon. Yung City Hall nung araw. Kaya yan ang significance ng Cubao. Ng city government. Yun yung City Hall ngayon. Yung City Hall nung araw. Kaya yan ang significance ng Cubao.
Kaya naman pala patuloy ang pagre-redevelop sa lugar, partikular dito sa 87-acre Araneta Center, Garden City within a city. Rin ang pagbangon ng 8,500 apartments sa 20 residential towers sa Cubao at ang 1 million square feet business process outsourcing offices. Ilan lang yan sa mga naglalakihang buildings na nakatirik dito sa Cubao. At madadagdagan pa yan dahil ang Master Plan ng Development Project ng Cubao ay ang pagtatayo ng mga high-rise condominiums, hotel facilities, at ang Manila Tower. Isa itong towering communications building na magsisilbing isa sa pinaka-importanting landmark na sisimbolo sa Metro Manila at sa buong Pilipinas. Kaya lang, kailangan pa natin maghintay ng 20 years bago ito matapos. Nakakapagod maglakbay dito, pero nakakalibang din sa dami ng mga tao, mga establishmento, mga tindahan at syempre, mga kainan. Lahat na nga yata ng klase ng tao nandito na. Mahirap, mayayaman, pinag-uugnay ng dati ay sikat na sikat at ngayon ay muling binubuhay. Ang muling pagkinang ng Cubao.